Hello ulit mga kababayan. Papahinga na sana ako, kaya lang mayroon akong naisip na isang topic na gusto kong i-content. Well, malayo po ito sa hindi naman dapat natin pakialaman. Issue na hindi natin dapat pakialaman, wala tayong pakialam. Kaya ko po ito kino-content dahil medyo naaalibadbaran po ako. Hindi po ito tungkol sa atin sa politika sa Pilipinas. Ito po ay tungkol dyan sa yung kabonggahan ng buhay dyan sa Brunei. At lalo na po itong yung latest na okasyon dyan sa Brunei, yung naging kasal nga po, yung napaka hindi naman ma-describe kung paano may-describe yung kasal nung prince na anak ni Bolkiah, Sultan Bolkiah, na si Prince Matin, and his now wife na si Princess Anisha. Well, unang-una, napansin ko, itong si Prince Matin ay guwapo. Kumbaga tall, dark, and handsome. Parang Pilipinong aktor. And Princess Anisha is very beautiful. Kasi nga, mistisang European because of a Croatian father, which is European, and Bruneian mother. Ang buhay po nitong dalawang ito ay talagang kainggit-inggit. Kasi siyempre, well-privileged, mayaman, anak ng royalty. So ano pa nga ba? They have everything in life without even lifting a finger. Sabi nyo, naiinggit ako? Aba, o sige, aminin na natin how we wish na ganyan din ang buhay natin. Kaya lang, life is so unfair, di ba? Maraming naghihirap, pero mayroong mga sobra-sobra sa kaligayahan. Ngayon, bakit ko ito tinatalakay? Kasi lagi ko pong nakikita dyan sa shorts video ng YouTube, itong mula nung very well publicized na napakabonggang kasal na attended by foreign dignitaries, including PBBM, nag-attend doon. Ano ang nirereklamo ko? Kung gastusan man nila ng gano'n na lang, ka-filthy, na to the point na yung bridal gown ay puno ng brilyante. Para ng Christmas tree sa brilyante. Hindi po ako naiinggit. Kasi hindi naman ako nangarap ng ganun kabongga na kasal. Ang kinaiinis ko po, hanggang sa ngayon, ay ipinupost pa ng ewan ko sino ang nagpo-post niyan. Yung masarap nilang buhay, yung buhay nila na ganito kayaman, ganito karangya, na para bang, well, I don't know kung ang Sultanate of Brunei, sa laki ng kayamanan nila, sa sobrang yaman nila, siguro ko naman natural nagbibigay yan sa charity nang siguro hindi lang ipinapaalam, which is the best way to do. Di ba nga sabi, huwag ikukwento ng kaliwa yung ginagawa ng kanan.
So, charities should really be quietly done. So, siguro ko naman po, I expect na itong Brunei royalty na ito ay maging, what do you call this? More than charitable. Yung bang maging, anong tawag doon? Yung baligtad ng kuripot? Ano ba yun? Galante. At least man lang maging galante sa pagtulong. Kasi bakit ko nasabi ito? Although yes, oo, pera nyo yan. Brunei royalty, royal family. Pera ninyo yan eh. So, nasa inyo yan kung paano ninyo gastusin. Kaya lang parang ako po ay nayayabangan na masyado. Masyado ng mayabang. Na kung tutuusin, ang kayamanan ng Brunei ay hindi nyo naman pinaghirapan. Dahil yan ay kusang galing sa Mother Earth, nature, yung oil and gas. Bakit ba ako nakikialam? Na, oo nga, pera naman nila yun eh. Ano ba pakialam ko? Mga kababayan, ang lifestyle nitong royal family ay beyond heavenly. Ang eroplano na gold-plated ba o totoong gold? Palasyo na gold-plated? Mga koleksyon ng mga European cars. Yet and everything. Okay. Wala tayong pakialam. Dahil sabi nga, sarili nilang pera yun. Sana naman, hindi lang kayo royal family ang mag-enjoy ng ganyang klase na buhay. Lahat ba ng mga Bruneian citizens nakakatikim ng ganyang klaseng buhay ninyo? Bakit kayo lang? Dahil kayo ang hari? Bakit ako naiinis? Kasi sa sobrang kayabangan, nito lang nakasal, yung latest na kasal. Ano ba yon? Sobrang yabang. Sobrang makagasta ng pera. Bakit ako nagagalit? Kasi ang dami ko pong napapanood ng mga video dito sa YouTube, yung mga humihingi ng tulong ng mga biktima ng Hamas and Israel war victims, na most of them, yung mga humihingi ng tulong, ay mga Muslim na kagaya ninyo, Bulkiya. Humihingi sila ng tulong sa buong mundo. Nagmamakaawa. Mga bata na walang makain dahil nga dito sa gera. Well, ang gerang yan eh, hindi naman Israel ang nag-umpisa niyan eh. Mga karelihiyon naman ninyo, Hamas, Muslim. Ngayon, bakit ako nagagalit? Dahil nga po dito sa mga Muslim na biktima ng giyera, na ngayon nagmamakaawa sa buong mundo, nabigyan sila ng pagkain. Ngayon, ano ang ginagawa ng Bulkiya family? Puro kayo pakita ng inyong kayamanan. Mga gintong gamit, gintong eroplano, pati toilet bowl ginto. Ano yan? Ang kaputahan yan. Anong ginagawa ninyo? Sobra-sobra ang yaman ninyo. Bakit nagmamakaawa itong mga biktimang ito ng giyera na kapareho ninyong Muslim? Anong ginagawa ninyo? Bingi kayo dito sa mga panawagan na ito? Nakakaawa. Mga bata, Mga batang walang makain. May sakit.
Tapos kayo dyan, post kayo ng post ng mga kaletsihan ninyong kasarap sa buhay. Hindi ko nainggit sa buhay ninyo. Ang kinaiinisan ko, para kayong napaka-insensitive ninyo sa buhay ng ibang tao dito sa mundong ito na naghihirap, na kung tutuusin ay kapwa ninyo Muslim. Di ba? I don't care about your life. I care for those who are begging for help. Na kapwa ninyo Muslim. Bakit ninyo pinapabayaan? Ang sasarap ng buhay ninyo. Puro kayo pasarap. Ano? Sana nga makarating sa inyo. Sabihin nyo, wala akong pakialam. Wala nga akong pakialam. Ako ay nagko-komento, nagre-react. Even itong mga hari dyan sa Saudi Arabia, mga Muslim na mga hari, all over the world, bakit ninyo pinapabayaan ang inyong kapwa Muslim na naghihirap? Puro lang kayo pasarap sa mga buhay ninyo. You are flaunting your wealth. Mga koleksyon ng mga kotse, mga European cars, lahat ng brand meron kayo. Pero hindi kayo, tumutulong nga ba kayo? O kung tumutulong man kayo dito sa mga, hayaan nyo na yung mga Kristiyano. Kasi, marami namang mga Christian countries na tumutulong sa kapwa nila Christians. Pero kayo, Muslim kayo, hinahayaan ninyo na kalahi ninyo. Tingnan nyo yung mga Muslim dyan sa China na inaapi ng komunistang China, Chinese government. Okay, because of politics, takot kayo sa China, hindi kayo makapagsalita laban sa China because of business, o dahil takot kayo. Kaya hayaan ninyo na pinapatay yung mga kasing relihiyon ninyo. Hindi nyo ba nababalitaan nyo? Of course, nababalitaan nyo. Yung mga Rohingya Muslims dyan sa Myanmar na pinapatay din ng mga hindi Muslim. Ano na ba ang ginawa nyo? Kayo ang sasarap ng mga buhay ninyo. Pero yung mga kapwa ninyo Muslim sa ibang lupalop ng mundo, hello? Huwag kayong bingi. Huwag kayong bulag. Huwag kayong insensitive sa kapwa ninyo Muslim na humihingi ng tulong ng inyong pag-alalay, pag-aaruga. Yun lamang po. Huwag kayong masyado kayong mga showy. Itong Prince Matin and Princess Anisha, so insensitive. Puro kayabangan. So, hindi lang kayo. Pati yung mga kings and prince and princesses dyan sa Middle East. Hello. I am calling your attention. Okay? That's not my business. This is just a reaction. Na sana, tumima man lang sa inyong mga utak at puso. Diba? Yun lang po. Thank you for watching and see you soon. Peace.